yung mga international OLR, mga one loop race sa ibang bansa, matitindi yung mga bloodline yan, mga subok na sa bawat loop na pinagmulan, anak ng champion, champion X champion, mga ganon. Makikita nyo yung kanilang programa, yung training programs nila, nagsisimula sa 5 kilometers, 7 kilometer, gradual yung pag-angat ng distansya. Bakit kaya mga kalapatid? Di ba matatalino naman yung mga ibon na naka-entry doon, anak ng mga champion? Yo, what's up mga kalapatids? Magandang hapon sa inyo. Welcome back dito sa ating channel, Chocobulok TV. And for today's video, samahan niyo ako. Kwentuhan na naman tayo sapagkat sa episode na ito mga kalapatids, walang laman yung ating baratang kulungan. Ito lang, yung kulay itim lang natin na ibon ang natira dyan. Sapagkat yung tropa na kapitbahay, may lakad at magtutos daw siya. Nainggahan nyo ako magpasabay o isabay yung ating mga alagang ibon, yung ating mga flyer. Bagamat after lunch na yon, maganda naman yung panahon tsaka hindi naman ganong kalayuan. Pero siyempre medyo worry tayo mga kalapatids dahil yun yung pinaka first toss ng ating mga alaga. Yung apat dun sa ating mga ibon wala pa talagang road training kaya medyo kabado tayo. Pero good thing meron silang kasamang dalawang all birds na kahit paano ay may lipad. Huwag lang sana silang mahihiwalay dahil kapag ka nahiwalay maaaring maligaw. At tignan nyo mga kalapatids, ayan, tignan nyo yung panahon, umaaraw mga kalapatids pero nagsisimula ng umulan at medyo nakakaba pag ganyan dahil yung mga young birds natin, alam nyo naman, mabilis magpanik yung mga yan, mahina pa yung loob, kaya maaaring magdapo yan at tumukod na. Eto na, may dumating at yung dalawang young birds pa natin ang nauna mga kalapatid. So, ayun, ayan, ibon na pala natin yung mga rumoronda. So, okay na, kompleto. 6 yung ating ibon na naririto. Ayun mga kalapatid, pinakawalan nga sila doon, base doon sa aking tropa, ng 3:31. At anong oras na mga kalapatid? 3:40, ano ba to? 3:42. Ayan mga kalapatid. So halos 10 minuto lang nila nilipad. Mukhang nagsama-sama sila kaya hindi sila nahirapan. 10 kilometers din yung unang self-toss ng ating mga alagang ibon na young birds na narito. Ala ko nga magtatagal pa dahil mga bagito yung ating mga alaga. Magandang senyales to para sa akin mga kalapatids kasi ako medyo tamad ako sa sa pagtutos Dahil busy din, hindi ko masingit yung pagsi-self-toss. Kung mag-self-toss man ako, nasa 5 kilometers lang, yung mga ganun. At inaasa ko na lang dun sa may track yung pagti-training. Salamat dun sa ating tropa. Shoutout sa'yo, Ian. Maraming salamat. Nandito na yung ibon ko. Nakita ko din yung mga ibon niya. Mukhang nandoon na rin kasi may kasabay to kanina. Hindi ko lang pinansin dahil akala ko hindi yun yung ating mga alaga. Hindi sila inabot ng ulan kasi nga mga kalapatids, ayan na. Nawawala na yung sikat ng araw at umuulan na. Kaya ako napaakyat at na medyo kinabahan. Pero good thing, narito na yung ating mga alaga. First toss, normally 5 kilometers. Then susunod natin medyo palayo ng palayo, ganun ang ginagawa natin, hindi natin binibigla. Pero kasi ito, sayang naman yung pagkakataon, tas may kasama namang old birds at saka gusto ko rin makita yung karakas ng ating mga alaga. Kung mawawala, edi mawala. Kung hindi, edi mas maganda. So yun na nga, walang kulang sa ating mga ibon na narito. Parang wala lang naman sa kanila, so mamaya-maya pa natin yan pakakainin kasi normally 4:30 tayo nagpapakain. So hayaan na lang muna natin sila dyan sa labas, magliwaliw muna sila dyan. At total, narito na yung ating mga alaga. So pag-usapan na rin natin yung tungkol sa pag-self-toss. Bali, ang ginagawa ko nga mga kalapatids na kanubi ay unang self-toss ay hindi ko sila binibigla. Kung biglain ko man sila, nasa 20 kilometers lang pababa. Hindi ako nagbibigla ng 50 kilometers to 80 kilometers or 100 kilometers. Lalo na pagka alam ko mga young birds pa mga kalapatids dahil unang-una para sa akin hindi pa kasi ready yung kanilang katawan, yung kanilang stamina. Uuwi at uuwi kung may homing instinct talaga, pero magdadapo at magdadapo yun mga kalapatids dahil nga mapapagod, dahil hindi pa ganun katibay yung muscle, hindi pa ganun kalakas yung stamina. So magdadapo, and then kapag ka nagutom, siyempre maghahanap ng pagkain, makikito ka sa kung saan, doon magkakaroon ng problema. Pwede silang mabihag, pwede silang madakma, o kaya madisgrasya ng mga predator gaya ng pusa. So yun lang yung aking iniiwasan. Kaya ang ginagawa ko muna, pinapahinog ko muna sila mga kalapatids dito sa paligid ng ating loft sa pamamagitan ng paglo-loft flying hanggang sa unti-unti makikita natin sila, yung performance nila sa ranging nila. Pagka alam natin talagang tumatagal na yung ranging nila, ayun, ibig sabihin nagiging ready na yung ating mga alaga sa liparan. So unti-unti iaangat natin yan at doon na tayo sa club training, sa track. Unti-unti rin naman gradual. Kaya
sinatsaga ko yun mga kalapatid. Sinisingit natin sa schedule para kasing yun yung acclimatization ng ng ating mga alaga. Kasi pagka binigla mo sila, malaki yung posibilidad na mawala. Noon, ang ginagawa ko, binibigla ko talaga. Ang katwiran ko, kung mawawala ka, edi mawala ka. Kung uuwi ka, edi uuwi ka, magaling ka, ganun. So, pero kasi ngayon mga kalapatids, minsan kasi hindi natin makikita agad yung potential ng inakay sa ganung pamamaraan. Hindi totoo yan. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, yung mga posibleng dahilan, unang-una, matalino pero hindi pa ganun ka-ready yung katawan nila. Bola lang yan. Uuwi pero matatagalan dahil nagdadapo. Kasi nga, kailangan magpahinga, hinihingal, mahina pa yung kanilang mga pakpak. At kung mapapansin nyo mga kalapatids, shinare ko na to dati doon sa aking episode. Ilalagay ko na lang dyan, ayan. Dyan sa upper right yung link. Kung mapapansin nyo mga kalapatids, yung mga international OLR, yung mga one love race sa ibang bansa, hindi nila binibigla yung mga ibon na naka-entry doon. At alam naman natin na pagka mga ganyang OLR, di basta-basta pangkaraniwang kalapati lang yung mga naririyan. Matitindi yung mga bloodline yan, mga subok na sa bawat loft na pinagmulan. Alam natin magagaling, champion, anak ng champion, champion ex-champion, mga ganon. Pero bakit hindi nga nila binibigla? Makikita nyo yung kanilang programa, yung training programs nila, nagsisimula sa 5 kilometers, 7 kilometers, tapos uulitin pa ng 7 kilometers, tapos may 10 kilometers, 15 kilometers, 30 kilometers, may mga ganon. Gradual yung pag-angat ng distansya. Bakit kaya mga kalapatid? Di ba matatalino naman yung mga ibon na naka-entry doon, anak ng mga champion? Kasi mga kalapatid, yun nga, may maraming posibilidad na pwedeng mangyari na hindi saklaw nung galing nung ating mga alaga, lalo na pag sila ay mga inakay pa. So, ganun ang ginagawa ko, lalo na pagka yung mga ibon na siningsingan ko na nakatakdang lumipad dun sa isang particular race, halimbawa sa South o kaya sa MacArthur, mga ganyan, talagang iniingatan ko yan. So nagsisiguro na ako mga kalapatids, medyo pinapahinog ko muna dito sa paligid ng ating kulungan, lipad-lipad sila dyan, palakas-lakas, pa-ranging, and then pagka okay na, doon ko sinisingit yung road training para maging ready na sila dun sa medyo malayo ang liparan. At the same time, matrain naman yung kanilang karakter, yung kanilang tiwala sa sarili, decision making, na kapag lumilipad sila at alam nilang napapalayo na sila dahil sumasama na lang sila dun sa mga ibon na kasabay nila, meron silang lakas ng loob para humiwalay o yung tinatawag na mag-break away, lalo na pag alam nila na hindi yun yung direksyon na dapat nilang liparin. Para sa detalyadong kwentuhan tungkol dyan mga kalapatids, ayan, ilalagay ko dyan yung thumbnail ng ating episode na yon at saka yung link dito sa upper right corner. At siyempre sa description din ng video ito para na sa ganun, sa mga kanubi natin dyan na hindi pa nakakapanood nun, ay mapapanood nila. Ihingi lang ako ng konting pabor mga kalapatids, kung magustuhan nyo o naaliw kayo sa video ito, baka naman pwedeng mag-like kayo sa video na ito. Alam nyo kasi mga kalapatids, yung algorithm ni YouTube malaki yung contribution ng pagpindot nyo ng like para maipromote yung ating iba pang video at marami pa ang maabot ng ating programa. Kaya kung hindi ka pa nagla-like, pindutin mo na ang like, at lalo na kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo ng notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan, Chocobolo TV. Paano mga kalapatids, dito ko natatapusin ang video ito. Mag-iingat kayo sa araw na ito. Sana maging maganda ang buong linggo ninyo. Paano, hanggang sa muling pagkikita. Paalam!